Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll. So, syempre, magbibigay muna tayo ng word of the day bago natin simulan yung ating lecture dito sa CBRC Zamboanga. At yung pag-usapan natin is, dito naman tayo sa ating family of fingerprint patterns. So, meron lang po tayong tatlo dyan. Kumbaga, ito yung general types of fingerprint patterns natin. Meron tayong arch, meron tayong loop, tsaka whirl. Yan lang po yung tatlo. At syempre, may mga types din po sila. Like for example po natin, yung ating pong arch, meron po siya dalawang types o dalawang ori. Meron po tayo dyan plain arch, tsaka yung tinted arch natin. At tsaka pagdating naman sa loop, meron tayong ulnar loop, tsaka radial loop natin. At pagdating naman sa whirl, apat po yun. Meron tayo dyan plain whirl, we have the central pocket loop whirl, double loop whirl, tsaka yung tinatawag nating accidental whirl. Okay? At pag-usapan muna natin itong tinatawag muna nating arch muna tayo. Okay, paano po ba natin masasabing arch po ang isang fingerprint pattern? Unang-una po sa lahat, tandaan po natin, yung arch po natin, wala po siyang delta. No delta po yan. No chord din po yan. At saka no register count po siya. Okay? Yan po yung ating arch. At syempre, may dalawa po siyang klase or two types of arches po natin. Meron po tayong plain arch, tsaka yung tinted arch natin. Now, paano ba natin ma-distinguish or ma-identify na yun po ba ay plain arch at yun po ba ay tinted arch? Okay? Now, in board examination, meron na po talaga siyang picture at napakalaking tulong po yung visual pagdating sa board examination at na mas mapapadali po kasi nating ma-identify kung ano siya na pattern kung meron tayong makikitang visual. Unless or unlike kung baga words lang siya, mas mahirapan tayo doon kapag words lang kasi babasahin mo pa tapos ang haba-haba pa ng babasahin. Okay? Mas maganda yung visual, makikita natin, merong picture sa board examination, mas maganda yon as long as na nakinig lang tayo sa proctor natin, nakinig lang tayo sa professor natin or mga lecturer natin sa pagre-review, so mas madali nating makuha yon. Okay? So, tingnan nyo din yung picture natin sa baba, no, para mas madali natin ma-identify. Okay? Unang-una, para masabi nating plain arch, tingnan nyo po yung picture sa baba. Kung makikita po natin, no, tingnan po natin kung makita po natin dyan, para masabing plain arch, yung range niya po, no, yung range niya ay nag-form dumaan. Okay? Yung range niya ay dumaan lamang sa gitna, pero yung pagdaan ng ridge is pa-wave lamang. Di ba? Ibig sabihin is slightly upward lamang yung pagdaan sa gitna ng tinatawag nating mga ridges niya. Pag ganun lang siya, wave ng konti, tsaka slightly upward lang, that is considered plain arch po tawag dyan. Pero, kung mapapansin naman po ito, that is called tinted arch. Kung baga, sa tinted arch naman, yung mga ridges niya po, yung ridges niya ay nangyari, nagkaroon po ng ano? Ano po yung nangyari? Okay? Hindi na siya nag-wave, kundi nag-form upthrust. Pag ano na siya. Kumbaga, ang shaping niya is parang ano na, mag-form siya ng tent. Kaya nga, tinted arch, di ba? Tinted arch, parang tent yung nabuo. Yan, pag ano na siya. Form upthrust. Okay? So, mas madaling ma-identify natin. So, yun. Sana nakatulong sa inyo yan. At syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel, the Master Human Villager Carlos, as CBRC National Tour, and RJ Secondary. God bless all. Have a nice day.